footage natin. So, ito ang ating live feed ngayon. Going to 18 gate 18 ating tinatawag. At yan po, kasalukuyan nakikita po natin, yan po ang Kingdom of Jesus Christ compound. Ganyan po kaganda. Tingnan mo naman kung gaano kaganda na binaboy lang ng ating kapulisan for 14 days. Karating lang natin dito sa sa gate 18. Nakasanway tayo kasi ito yung karating lang natin dito sa gate 18. At medyo nauna-una lang ako pero nakakonvoy na yung mga principals natin papunta dito sa may scanner area. Mga ka-partner. So para matingnan yung sitwasyon, nagbarikada na tayo dito ng para kung tanungin bakit nagbarikada tayo dito ng mga gulong. Kasi para maipaliwanag din natin na may mga kontrabando, may mga makina, may mga bagay na ipinupuslit ang mga kapulisan na hindi na dumadaan, ayaw ipadaan doon sa scanner natin. Pero diretso lang, tinatakbo nila. So para makita ngayon ng mga senador natin kung ano talaga yung sitwasyon ngayon dito sa loob ng KOJC compound. Tuloy-tuloy, ito na. Nagdarating na Kingdom po, no? Yan, nakita natin. Ang ganda ng yung Kingdom. front side of the building. Yes. Libreng tourner nito mga kapartner para sa mga senador at iba pang mga media entity para makita kung gaano kaganda yung lugar na pinalahura lang ng mga pulisan dahil sa mali pa na sistema at proseso ng pag-silbi ng arrest warrant mga kapartner. At itong gusto nilang agawin, Paul, no? Napakaganda ng compound na ito at binuhusan ito ng pagsusumikap, sakripisyo, pawis at paghihirap ng bawat isang miyembro ng KOJC sa pamumuno ni Pastor Kibuloy. Tapos sasalaulain lang at babastusin ang ganito kagandang lugar at may attempt pa na illegal na okupahin for as long as gusto ng pulis na manatili at wala na sa batas kundi nasa puwersa na ang ginagamit. Ito ka, Eric, si Senator Bato de la Rosa. Nakita na natin si Senator Bato pumunta na dito sa may scanner area. Ayan, Senator Robin. Ayan, pumasok dito. Andito na sila. Ayan. Tuwang-tuwa ang mga tao na lumayas ng mga pulis ni Tory at ni Marbil. Ayan. So, papasok ito, Paul, sa Kingdom. Papasok na to dito. Hindi, sa sa scanner area muna. Going outside. Dito yung gate 18. Ito yung scanner area. Okay. Ito yung scanner area. Ito yung gate na iniwasan ng mga pulis, Brother Franco, na dumaan sa scanner in check inspection sapagkat nagpo-post sila ng construction material at kung ano-ano, mga drilling materials, diba? Ayan, may scanner, ayan ang nakita natin. Sa may scanner area, palabas. So, kausap ngayon si Brother Sige. Okay, para ma-check na mo, sir. Kami na natin dito. Hindi ni police. Kailangan nila, sir. Rodriguez na mga dito. Hindi na sila mga gidri, sir. Doon sa kabilang gate, pinyara silang bukas kasi wala kami kanya doon. So lang, pinupulitan nila doon po, sir. So ito ginawa talaga namin. Gusto lang agawin dito, kung sila kontrolin. Hindi pwede, sir. Kasi bakit kami naka-intercept ng handling eh? Bakit kami naka-intercept ng mga hindi pulis, ginamitan ng pulis, mga taga-hukay pala, sir. Pangit din yan, sir. Kaya wala mga ganyan. Dito pala, mababara sila. Kaya nagkakaroon ng commotion dito kasi pilit ang pinapasok, yung mga kontrabando po na hindi namin alam. Baril ba yan? Bomba ba yan? Droga ba yan? Buto-buto ba yan? Ayaw nilang ipacheck. Wala kang pinatago, dapat ipakita mo. Yun, kaya nga rin namin itong mga sasakyan, pilit lang ito pangalitin doon sa sasakyan, hindi pwede, sir. Dumaan dyan sa proseso para for our safety din. Kasi pinapalusot nyo lahat kahit po illegal na mga kontrabando. Doon nasalungan natin kami kasi pinagaras na nilang buksan yung gate po doon. Ang sumulya ka? Opo, doon po. So, kapatawag lang magpaliwanag ni Ricardo Catiel, ang ating minister dito. Pinayagan kahapon na mag-preliminary inspection. Pero by the way, balik phone patch mo na si Brother Paul Montibon at pakikinggan natin ang karagdagang ulat. Ayan, malino ka, Eric. Bilis lumubog na. Ito, nagpapakita ito. Mga ka-partner, Go ahead. tayo sa gate 18, doon sa may scanner area. Ngayon naman ay muling bumalik ang ating principal pababa ng basement. Basement. Bumalik. Basement Bumalik ng sa Jose Maria basement. College. Ng Jose Maria College. Okay, sige. Oo. Sino nandyan, Paul?
Sino pumasok? Senator Bato? Si Senator Bato pumasok. Okay. Senator Bato. Senator Bato. Okay, para Kasi may mga city engineers na, Frank, eh. Kasama na rin siya. Kasama na rin siya sa bumaba. Ewan ko ngayon, bumalik ulit sa loob ng basement. Sige, mga sige po. kapartner. partner, yung pinapakita sa ating video ngayon sa kasalukuyan, ito'y nagpapatibay na bagong gawa lang talaga yung semento. Kasi may ilan silang ginamit na device, o ngayon gagamitan nila, na talaga naman malambot yung semento na... Preska. Oo, presko pa. Oo. Eric? Kaya lalabas mga kapartner, kung ito na ay pag-uutos ng legal counsel, city engineering, City engineering, no? hukayin ulit kasi pakapresko pa, doon malalantad yung napakalalim na hukay na nauna nating na-flash na ipakita sa video sa buong mundo. Itong ginagawa nilang tunnel na gusto nilang, na plano nilang tunnel bunker na plano nilang ipaako dito sa KOJC para bilang pagtatanim nila ng ebidensya na may illegal at may krimen na ginagawa dito sa loob ng KOJC. For 14 days, wala pa silang napatunayan. For 14 days, wala pa silang nakita na Pastor Apollo Safety Punoy. And for 14 days, talagang pagbabayaran nila lahat ng mga kasamaan, katiwalian na ginawa nila dito sa loob ng mapayapang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga para sa akin, sabi ko nga, this is the day of judgment para sa kanilang lahat. Kaya ang lahat, hindi lang commander, hindi lang general, lahat ng nag-utos at sangkot sa operasyon na ito na illegal, mananagot sa batas. Yes, mga kapartner. correct, partner. At sinasaluduhan din namin ang pagpupursige ni Senator Bato de la Rosa. In fairness, Partner Paul, kami natutuwa at ang ating mga kababayan dahil nakita natin yung puso ni Senator Bato de la Rosa sa nangyayaring investigasyon ngayon. Hindi niya tinatantanan at gusto niya talagang patunayan dito, bagamat siya ay naging hepe ng Philippine National Police, ay pinapakita niya na kung saan siya pumapanig. Kung may maling ginagawa ang ating kapulisan, ay talaga namang kailangan patunayan sa taong bayan na mali sila. Eric? Brother Paul, tama ka, Brother Franco. And we also salute that in spite of limitations, Paul, nandyan si Senator Robin Padilla, Senator Bongo, and Senator Amy Marcos as confirmed today to reinforce. Wala pa daw ka, Eric. Wala pa si Senator Amy? Amy, yeah. Okay. So, tatlo lang senador. Tatlo. Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, and Senator Bongo. Tama yung punto na yun, Brother Paul, no? Kasi kung hindi ito pinursigi, nagpapatuloy pa rin ang kriminal at illegal na ginagawa ng mga pulis sa pagwawasak ng property, lalo na sa eskwelahan na halos mahigit 1 linggo na walang pasok po ang mga kabataan at mula all levels ng academic program. Ayun, butas nga. Diba? Lubog agad. So, lubog na. Malambot ang lupa. Malambot. Ayan, tusok. So, klarong-klaro, ito yung mga taga-city engineers office ng City Government of Davao. Hindi po sila QJC workers. So anong mga agencies sa mga nandyan for the inspection, Paul? Nakita natin kanina, bukod doon sa mga opisina ng mga principal natin, wala naman dito si Senator Amy Marcos, ay nakita natin dito from City Engineering Division at may mga pumunta dito na from the Commission on Commission on Human Rights, no, CHR andito. Maliban lang doon sa mga miyembro ng mga media na pinapasok na rin natin both from national